Magandang umaga mga kaigan, muling imbestigahan ng Commission on Human Rights ang Davao Death Squad o DDS. Kasunod ng pagtestigo sa Senado ng retiradong pulis si Arturo Las Cañas. Babalikan din ng CHR ang pagpatay sa dating sundalo na si June Bersabal. Narito unang balita ni Sandra Aguinaldo. Please raise your right hand. Habang nagbibigay ng testimonya ang pulis Davao na si Arturo Las Cañas sa Senado, nakikinig naman ang ilang kinatawan ng Commission on Human Rights. Kaya binuksan muli ng CHR ang investigasyon sa Davao Death Squad dahil sa mga impormasyon mula kina Las Cañas at confessed hitman na si Edgar Matubato. Ipo-pursue lahat ng leads na nag-arise kasama na yung testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas. Matatandaang noong June 2012, meron ng resolusyon ng Commission on Human Rights kung saan sinabi nitong merong naganap na extrajudicial killing o EJK sa Davao City mula 2005 hanggang 2009. Panahong mayor pa lang doon si Pangulong Duterte. Ayon sa CHR, ang EJK ay maaring kagagawa ng Davao Death Squad. Sabi pa ng CHR, bagamat walang sapat na ebidensya na nagsasabing sangkot ang local police o local official sa Davao, bigo rin daw ang mga opisyal na ito na magsagawa ng anumang makabuluhang investigasyon tungkol sa mga pagpatay na ito. Bukod dito, inimbestigahan din ng CHR ang pagpatay kay June Bersabal. Matatandaan parehong sinabi ni Las Cañas at Matubato na kasama sila sa grupong dumukot at pumatay kay Bersabal sa utos umano ni Duterte. Pero noong December 1997, na-archive muna ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kasama sa mga naakusahan dito, sina Matubato at Las Cañas. Meron na kasing binuo na panibagong team bukod doon sa team na lumakad at gumalaw sa kaso noong nakaraang taon. Tinanong din ng media si Pangulong Duterte tungkol sa mga pahayag sa Senado ni Las Cañas pero matipid ang sagot ng Pangulo. They're all lies. Why should I respond to like? Who do you think is a credible man? Is it I don't know. Nandoon naman kayo. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.